Nachachamba pa rin sa pagtama ng mga aftershock o mga kasunod na pagyanig ang mga residenteng apektado ng lindol sa Bohol. Kabilang sa mga todo sakripisyo ang mga pasyente sa isang ospital. Sa labas muna sila ginagamot dahil delikado raw sa loob ng gusali. Mula sa Tagbilaran City sa Bohol, nakatutok live si Salima Refran. Salima! Mel, nandito ako ngayon sa Dr. Graham Memorial Hospital dito nga sa Tagbilaran City sa Bohol. Tumatayo ito ngayon na bahagi ng temporary hospital ng Ramiro Community Hospital, ang isa sa mga pinakamalaking ospital dito sa Tagbilaran. Nandito ngayon, Mel, yung may 4 na pong ambulatory o yung mga nakakatayo o nakakagalaw pang mga pasyente ng ospital. At tuloy-tuloy din, Mel, yung pagdating nga ng mga sugatan mula sa lindol. At tulad ng mga pasyente, ng mga sugatan ay bakas din sa muka ng mga residente yung takot dahil nga sa nagdaang lindol. Narito ang aking report. Ito ang sumalubong sa amin sa Tagbilaran, Bohol. Mga sirang struktura, nagtumbahan ng mga pader, ang ilang mga bahay, gumuho. Nagkabitak-bitak naman ang mga kalsada. Ang Carlos Garcia Park, mistulang evacuation center na ngayon. Higit 200 pamilya ang tumakbo rito. Pumunta kami dito kasi sabi nila may tsunami. Pumunta kami dito kasi mataas dito. Si Lola Elisa, hawak-hawak pa ang maliit na imahe ni Mama Mary na nagligtas daw sa kanya. Si Mercy, nakabuanan na, mapit din sa krus para sa kaligtasan nilang mag-ina. Pang protection po. Para magdasal na hindi na umulit yung malakas na lindol. Dito na raw sila magpapalipas ng gabi kahit mga banig at kumot lamang ang dala. Ang St. Jude General Hospital, in-evacuate ang mga pasyente. Mula sa labas, kita ang mga basag na mga salamin. Delikado raw sa loob dahil sa tuloy-tuloy na mga aftershock. Sa labas na muna ginagamot ang mga pasyente. Kabilang si Jenny Bell, nakapapanganak via cesarean kagabi. Ito yung National Highway dito nga sa Barangay La Paz, sa bayan ng Cortez. Ito yung daan papunta doon sa bayan ng Loon. Sarado ito ngayon sa lahat ng klase ng bihikulo dahil nga sa sobrang lakas ng lindol kaninang umaga, gumuho itong bahagi ng bundok. Malalaking tipak ng bato at lupa ang nakaharang ngayon sa kalsada. Kaya yung ilang mga residente napipilitan ng maglakad papunta doon sa kabilang bayan. Pero sabi din nila sa atin, hindi din daw tayo makakatawid papunta nga ng bayan ng Loon dahil nasira rin daw ang Abatan Bridge ng lindol. Pinilit naming humanap ng ibang daan pero puro landslide na nakita namin. Nagalulungkot ding pagmasdan ng Santo Niño Parish na siglo na ang tagal sa bayan ng Cortez. Nasira kasi ang malaking bahagi nito. Ang marmol na harapan, nawasa. Takot lahat pumasok dahil baka tuluyang gumuho ang simbahan. Sa Barangay Loreto, ang mga residente sa labasan ng kanilang mga bahay na nanatili. Bakas sa kanilang mga muka ang takot. Si Manny, gumuho ang malaking bahagi ng konkretong bahay. Alam mo anong gagawin namin kanina. Kasi yung sobrang lakas talaga. Sabi pa namang iba ng mga matanda dito, ngayon lang raw nararasan dito ang ganun lakas na lindol. Makikita rin ang landslide sa bahagi ng isang bundok sa Tagbilaran. Mel, dito pa rin nga sa simbahan ay full force at talagang naka-alerto yung buong puwersa ng ospital. Ayon naman sa kanila, isa ngayon ay nakakaagapay pa rin sila sa kabila nga ng sitwasyon. Sa atin naman mga kapuso dito sa Bohol, wag po kayong mag-alala. Papunta na po ang tulong at kasama sa mga aagapay sa inyo ang GMA Kapuso Foundation. Mel? Salima, ngayon lang pumasok sa isip ko. Kamustahin mo kaya dyan yung mga tarsier na kilalang-kilala, no? Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alamin nga natin, Salima, kung paano naapektuhan yung mga tarsier na yan na kilalang-kilalang galing sa Bohol. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.